Sa pamamaslang ng mga magulang ng kanyang nobyo ang isang Pinay sa Tokyo, Japan. Ang mga biktima sinaksak sa dibdib saka itinago ang bangkay sa ilalim ng sahig. Duda ng pamilya ng ating kababayan na frame up ang OFW. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Halos 3 araw nang walang tulog si Sally Morales simula nang mabalitaan ang pagkakaaresto sa anak na si Hazel Morales. 7 taon ng OFW sa Japan si Hazel. Pero nitong January 19, dinakip siya ng mga pulis dahil sa pagkakasangkot umano sa pagpaslang ng mag-asawang Norihiro Takahashi, 55 years old, at Kimi, 52 years old, mga magulang ng kanyang boyfriend. Hindi po niya magagawa yung pagmatay ng tao nang dahil sa pera na sinasabi nila maling-mali po ang panghuhusgang ginagawa sa anak ko. Ayon sa Japan local media, gabi ng January 16 na magkahiwalay na nakuhanan ng CCTV malapit sa bahay ng mga biktima sa Adachi Ward, Tokyo, si Morales at ang isang lalaking hindi masyadong maaninag ang muka. Nasa pool sa CCTV ang naturang lalaki na patungo sa direksyon ng bahay ni Morales, kalahating kilometro lang ang layo mula sa crime scene. Sa parehong araw, sa kuha naman ng CCTV malapit sa labas ng bahay ni Morales, nakita silang nagtatapon ng mga damit na may mantsa ng dugo. Habang ang panganay na anak ng mag-asawa agad nagsumbong sa mga pulis. May nakita raw siyang bakas ng dugo sa kanilang bahay at nawawala ang kanyang mga magulang. Nitong January 18, natuklasan ng labi ng mag-asawang Takahashi sa ilalim ng sahig ng storage area sa kanilang mismong bahay. Pinagsasaksak sila sa kaliwang dibdib. Duda ang mga investigador na mag-isa si Morales sa krimen. Hindi raw kasi niya kakayaning buhatin ang mga bangkay. Depensa ng tiyahin ni Hazel, imposibleng magawa ito ng pamangkin sa magulang ng kasintahan. Pamilya na rin ang turing nila sa boyfriend nito. Umuwi pa nga sa Nueva Ecija noong nakaraang taon. Ayaw man nilang magbintang, malakas ang kutob nilang pinapunta si Hazel ng nobyo ng mga panahong patay na ang magulang nito. Sa amin po ngayon, may ano po kami na frame up po itong lahat. Frame up po ito. Kasi kung totoo pong tinawagan po siya nung lalaki, malamang po siguro patay na po yung mga tapos napunta siya doon. Sa incident report na nakuha ng News 5, abandonment of corpse o pag-iwan sa bangkay ang asunto laban kay Hazel. Posibleng hindi man siyang gumawa ng krimen, nadawit na rin ng Pinay lalo't nakita siyang nasa bahay ng mga biktima bago at matapos ang pamamaslang. Pinabulaanan din ng nanay ni Hazel ang balitang lubog sa utang ang kanyang anak. Isa yan sa mga anggulong tinitingnan ng mga pulis, lalo't nag-away raw si Hazel at kanyang nobyo dahil sa pera. Hindi po totoo yung ganun. Wala pong ganun. Walang utang na nabanggit sa akin yung anak ko kahit minsan. Wala siyang utang doon. Naghahanap buhay siya. Sapit yung kita niya. May konti naman din po kami pinagkakakitaan. Nakausap din ng pamilya Morales si Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega at tiniyak nitong may legal assistance na ibibigay kay Hazel. Wala kaming balita from the embassy in Japan na umaamin siya to a crime of murder or anything. Buti huwag tayo mag-speculate. Hintayin natin na lumabas ang official news or official findings ng Japanese authorities. Sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan ng Philippine Embassy sa Tokyo sa Japanese Police kaugnay ng kaso. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5.